Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ito, ang tatalakayin naman natin ay si discount. Okay? By definition, discount ay yung interest na dineduct in advance natin. Kumbaga, yung pinautang sa'yo, yung kikitain ng nagpautang sa'yo, imbis na sa dulo niya makukuha, kinuha niya na agad dun sa papautang niya sa'yo. Kung halimbawa, meron kang 1,000 pesos sa utangin, then meron kang 10% na interest. Then gusto niya, yung interest na yun ay kukunin niya na in advance. Kumbaga, 10% ng 1,000, which is 100, so, binawas niya na agad doon sa 1,000 mo. So, makukuha mo lang ay 900 pesos. So, ayun si discount natin. Okay? Para malaman mo yung discount, ang gagawin mo lang naman doon ay maminus mo lang si future kay present worth natin. So, ang formula natin para makuha mo yung discount rate o yung magkano ba yung percentage na kinuha niya sa'yo, meron ka lang gagawin na yung interest niya, divide mo lang sa may principal worth o yung sa present worth mo. Okay? Then, meron pa tayo isang formula na kailangan tandaan sa discount natin. Meron tayong I equals sa D over 1 minus D. So, huwag tayo malito sa dalawa. Yung D siya yung binawas sa'yo na yung lender, samantalang si I naman, siya naman yung actual na kininta niya or tinubo niya mula sa pagkakautang sa'yo. Okay? Itong formula na to, na dapat yung D at saka I mo ay within the same period natin. Kasi halimbawa yung discount rate mo ay naka 9 months lamang. So, dapat yung I mo ay naka 9 months lang din. Then yung isa pa, na huwag natin kakalimutan pa rin is yung sa simple interest na formula natin, which is si APIN. Okay, yung I, siya yung ating total interest, samantalang si P naman, siya ating present worth o yung ating principal value. Meron tayong I yung ating interest rate, then meron tayong N yung ating period naman natin. Okay? So, magkaroon tayong sample problem para mas manawaan natin yung ating discount. Okay, so sample problem number 1, meron daw lalaki na nangutang ng 5,000, then babayaran niya daw at the end of 9 months, pero imbis na bigay sa kanya yung 5,000, na-discount daw yung kanyang loan. Ibig sabihin, from 5,000, naging 4,000 na lang ang kanyang nakuha mula sa bangko in cash natin. So, ayan isang problem ng discount problem. Bakit? Kasi nga yung utang niya 5,000, pero binigay sa kanya ay 4,000. So, tanong sa atin, what was the rate of discount? Magkano daw yung kinuha in advance noong bangko sa kanya? Okay, then pangalawang tanong, what was the rate of interest? Kung magkano ba talaga yung kinita ng bangko sa pagpapautang sa kanya ng from 4,000 naging 5,000, then yung last one, ano daw yung rate of interest niya for 1 year? Kasi bakit 1 year? Kasi nga di ba nakalagay dito end of 9 months. So, ano kaya kapag naka 1 year ang kanyang utang? Magkano kaya magiging interest niya? Okay po? Okay, so makikita natin ating cash flow diagram. Nakita nyo, una, meron tayong pataas, then meron tayong pababa sa dulo. So, automatic, ayan ay kayo ng, kayo ng viewpoint kaya. Tama, sa borrower's view natin. Kasi una-una, kumita siya ng 4,000 pero sa dulo, kailangan niya magbayad ng 5,000. Yung 5,000 mo na yan, hindi yan present worth, kundi future worth siya. Bakit naging future worth? Kasi nga nag-discount yung bangko natin. Baga, yung actual, yung hiramin niya sana, ay yung ending na kanyang kailangan bayaran pagdating sa may dulo. So, unang tanong, what was the rate of discount? Magkano daw yung discount rate o binawas sa kanya ng bangko? So, ang kailangan mo lang gawin, minus mo lang si future worth mo dun sa may ating present worth natin. So, may makukuha ka 1,000 dyan, which is yung ating interest. Then, divide mo lang sa may 5,000, which is yung ating present worth naman natin. So, makukuha mo yung rate of discount mo na 20%. Ayan yung binawas sa'yo noong bangko. Okay, so ayan yung discount rate natin. Okay, then pangalawang tanong, yung rate of interest naman. Kumbaga, yung actual na kinita sa'yo ng bangko. Okay, kasi nakita mo, di ba, 20% lang yung binawas niya. Pero magkano kaya talaga kinita ng bangko sa pagpapautang niya sa'yo? So, gagawin mo lang yung formula natin, which is si I equals sa may D over sa 1 minus D natin. So, yung D natin, yung ating discount rate, meron kang 0.2 over sa 1, meron sa 0.2. So, makukuha mo si 25%. For ilang buwan lang to? For 9 months lamang. Ayan. Ayan yung naging interest ng bangko sa pagpapautang niya sa'yo within 9 months. Okay? Kaya nga yung tanong sa atin, which is yung rate of interest for 1 year, hindi ito yung magiging sagot natin. Bakit? Kasi nga, ito ay for 9 months lamang, hindi siya for 12 months natin. So, paano gagawin dyan? So, babalikan mo ngayon yung isang formula natin dun sa ating simple interest. We have the I equals may PIN. Pero this time, ang kinukuha mo kasi is yung ating actual interest. So yung interest mo, yung total interest mo, which is 1,000, divide mo yan sa principal amount mo or present worth mo na 4,000. Then yung end mo, yung period mo, dahil nga over a year yan, kailangan yung 9 months mo ay convert mo sa may per year natin. Kaya meron kang 9 over 12 yan. So meron kang 33%. Ito yung posibleng kitain sa ng bangko kung within 1 year ang span niya. Okay? So next problem. Problem number 2. So meron ito lalaki na
Nagborrow ng 30,000 pesos na meron dapat na simple interest na 16%. Kaso nangyari, yung interest loan na to, ano nangyari sa kanya? Dineduct daw from the loan at the time, from the loan, at the time na hiniram niya yung pera. So, diyan, nakikita niyo pala ang agad na ito ay discount na problem. Bakit? Kasi nga nakakalagay dito na dineduct niya yung loan at the time the money was borrowed. So, hindi 30,000 pesos ang nakuha niya, kundi ano? Kundi yung kundi 30,000 pesos less 16% ng 30,000 pesos. So, mangyari dito, yung 30,000 mo na to, hindi siya yung pinatin, kundi siya yung ating magiging F natin o yung future worth ng ating pera. Okay? Then, kailan daw niya kailangan bayaran? Sa end ng 8 months. So, after 8 months pa niya, kailangan niya mabayaran yung 30,000 pesos natin na ito. Okay? So, para ma-solve yun, ang kailangan mo lang gawin ay kunin mo lang yung 16% ng ating 30,000 pesos. So, mayroon kang 4,800. Ayan yung total interest mo na binawas sa'yo ng bangko. Okay? Then, yung 4,800 na yan, i-minus mo sa 30,000 pesos, so magiging 25,200 tayo dyan. So, ito ngayon yung magiging P mo. Okay? Hindi si 30,000 pesos kasi siya si F natin. Okay? Then kanina, mapapasin nyo, ang tawag dito ay simple interest, diba? So, dapat ito yung I. Diba? Pero bakit dito naging D siya? Tama, kasi nga, yung 16% na interest na dapat na yan, imbis na sa dulo mo bayaran, nilagay niya sa may unahan. So, anong tawag mo doon? Di ba? Discount. So, imbis na I ang nilagay mo dito, kailangan D ang maging variable mo dyan. Siya yung ating discount rate natin. Okay po, tayo? So, kumpleto na tayo. Tayong D kung 16%, meron tayong I, 4,800. Then yung present worth mo na 25,200 pesos. So, tanong sa atin ngayon ay, ano daw yung rate of interest per year natin? Okay? Per year ang hinahanap, hindi po rate of interest noong within that 8 months natin. Kaya anong nangyari dito sa ating N? Yung N mo ngayon ay naka 8 months over mo sa may 12 para makuha mo yung kanyang per year natin. Okay? So, meron ka dyan na ganito mangyayari sa atin. Tulad dun sa kanina natin. Meron tayong 4,8 over sa may 25,200 times sa may 8 over 12 natin. Makuha mo yung interest niya for a year na 28.57%. Okay? Next, sample problem number 3. So dito hinihingi ulit yung interest rate for 1 year natin. Kaso ang daming given, 'di ba? So nakalagay diyan na hiram siya sa bangko ng 80,000 pesos na approved at interest rate at 15%, which of which 12% was deducted. Sabihin, yung 15% nito ng ating 80,000 pesos, ibig sabihin, yung 15% ni 80,000 pesos, which is si 12,000 pesos, ay dineduct daw doon sa ibibigay sa kanya na cheque. Kaya ano nangyari sa cheque? Naging 68,000 pesos na lang daw. Then kailangan niya bayaran ay magkano? 80,000 pesos 1 year after. Kumbaga 1 year after, kailangan niyang bayaran itong kanyang pagkakautang na 80,000 pesos. So ano daw yung magiging rate niya for 1 year? Okay? So, tingnan natin. Tama na ang F natin na 80,000 pesos kasi nga ay binawasan nga tayo ng 15% ng 80,000 pesos. Kaya yung I natin kanina, which is si 15%, hindi siya yung I natin, kundi siya yung ating D kasi siya yung binawas sa ating 80,000 pesos. Then yung ating interest, 12,000 pesos. Minus mo sa may F mo, kaya nakuha natin si 68,000 pesos na yung present worth natin. Okay? So, mapasin nyo sa ating cash flow diagram, meron tayong bank's view. So, anong nangyari sa kanya? Downward muna kasi nagpautang siya. Then sa dulo, meron tayong 80,000 pesos dito. Okay? So, para makuha natin yung ating interest, meron tayong parang similar kanina natin, meron tayong I equals sa may I over sa PN natin. 12,000, 68,000. Then, and N mo ay 1. Bakit 1 lamang? Kasi nga, nakalagay dito na 1 year after mo siya kailangan bayaran. So, yung span mo or yung period mo talaga ay naka 1 year na talaga agad-agad. So, dito, naka 1 year ka na agad-agad yan. Di ba? So, 1 siya ilalagay ngayon. So, meron ka 17.65%. Okay? So, ito yung rate natin for a year natin. Okay? Pero, meron pa tayong isa pang solution na pwedeng gawin dyan. Paano po gagawin natin solution dyan? So, meron tayong gawin na pwede mo rin gamitin itong
I equals sa D over 1 minus D. Ha? Sir, bakit po? Pwede yung gamitin yan, di ba? Kailangan same period. Tama naman, di ba? Same period tayo. Bakit? Kasi, nakapasin nyo, yung pagbabayad niya from 68,000 pesos to 80,000 pesos ay 1 year after. So, anong period mo? Di ba meron kang 1 year? So, ang ano bang hinahanap natin interest rate dito? 1 year din naman. So, pareha sila ng period. So, yung interest mo dito sa may I natin na to ay within 1 year. At the same time, yung D mo na to, yung discount rate mo to ay within 1 year. So, same sila ng period lang din. So, pwede mo rin gamitin ito. Okay po? So, mas baga, dalawang solution na pwede mangyari sa atin. Okay. So, last problem. Last problem, kailangan ko daw ng 2,000 para sa food business ko. So, meron akong dalawang choice. Anong dalawang choice ko? Meron daw lending app na nagbibigay ng 11% discounted interest. Then, meron naman daw rural bank na willing to charge ako ng 14% with the principal and interest payable at the end of 1 year. So, pera sila at the end of 1 year, no? So, paano kaya natin mapagkukumpara? Paano malalaman kung sino yung mas better na offer para sa akin? Okay? Si 11% ba o si 14%? So, hindi mo sila pwedeng mapagkumpara na dalawa, si 11% at si 14% agad-agad. Bakit? Kasi magkaiba sila ng klaseng interest. Kasi si 11%, ito ay discounted interest, samantalang si 14%, siya naman yung interest mo na actual na babayaran mo after a year natin. So, ano gagawin natin dito? Kay ating 11% discount interest, kunin natin ang kanyang actual interest. Sa paanong paraan? Kunin muna natin ating present worth, which is si 44,500 na kinuha natin sa pamamagitan ng pag-multiply na ating discounted interest sa ating babayaran after a year, which is 50,000 natin. So, meron kang 5,500. I-minus mo siya sa 50,000 natin. So, meron kang 44,500. Okay? So, after a year daw, ayan daw yung makukuha mo dyan. Okay, so paano makukuha actual interest? So, parang ginawa lang natin sa may sample problem number 3 natin. Paano makukuha yun? So, meron ka ulit na I equals sa I over Pn or 5,500 over mo sa may 44,500 times mo sa 1. So, meron kang interest rate na 12.36%. Then, other solution. Paano natin maging other solution dyan? Papasin nyo ulit, yung ating discounted interest na to ay 1 year after mo siya pwedeng bayaran. Same dun sa ating uh, uh, interest rate na after 1 year lang din. So, pwede mong gawin, ay gamitin mo ulit itong formula natin na ito. Kasi nga, meron ka ulit na magkaparehas ng period yan. Yung discount interest mo within a year, then yung interest mo na to within a year lang din. So, pwede sila na gamitin natin. At same lang din yung makukuha natin na sagot diyan. So, sino kailangan ko piliin? Si 11% discounted interest ba or si 12 o si 14% interest natin? Tama. Si 11% discounted interest natin. Bakit? Kasi mas maliit yung interest niya, yung actual interest niya kumpara sa 14% natin. Kasi dito sa ating discounted interest, meron tayong 12.36. Kasi dito sa may discounted interest natin, meron tayong 12.36% actual na interest na babayaran mo after a year. Mas maliit kumaga sa 14% natin. Kasi siyempre, sino ba naman gusto mas malaking tutubuin, di ba? Yung lender lang. Pero ikaw, pinag ko yung mamumuhunan, pipiliin mo siyempre mas maliit na interest para mas malaki pa rin yung kung pwede mong kitain. Okay po? So, yun lang para sa ating discount.